Inamo ni Senator Antonio Trillanes IV si Pangulong Noynoy Aquino na pangalanan ang mga personalidad na sangkot sa korupsyon sa Bureau of Customs. At kaugnay po niya na makakapanayam natin mismo si Senator Antonio Trillanes IV. Magandang umaga, Senator Trillanes. Magandang umaga sa inyo, Ruth, at sa inyo mga televiewers. Sir, yung ginigiit niyo po na kilala ni Pangulong Noynoy Aquino, yung mga sangkot sa corruption sa Bureau of Customs, ano po yung naging basehan niyo po sa pagsasabi niyan? Okay, let me just clarify na hindi natin hinahamon si Pangulong Aquinong pangalanan kung sino. Ang sa akin lang is nilabas po ito ni Presidente Aquino sa SONA niya. Talagang nagsabi siya 200 billion yung nawawala, ang kakapal ng mukha ng mga nandirito sa ahensyang ito. So talagang kung ilalabas mo sa SONA, ibig sabihin grabe yung impormasyon na hawak mo at talagang napakalala na ng sitwasyon. Okay? So sa kanya po nanggaling yan. Sa SONA, pinaalam niya sa buong Pilipinas kung gaano kalala ang problema ng korupsyon sa customs. Ngayon, ang sa akin is hindi hamon, kundi nag-aantay ako kung ano yung gagawin niya doon sa paglabas niya ng problema para solusyonan yung problema na nilabas niya. Kasi may mga nag-resign na pero hindi naman tinanggap. So ako ngayon, inaantay ko yung mga next steps na gagawin niya. So yun po yun. Sir, kayo po ba personally, may knowledge po ba kayo kung sino itong mga sinasabi na padrino sa Bureau of Customs? At kayo po ba, kaya niyo po ba silang pangalanan? Ito kasing dilema dyan, alam mo, kumbaga, through intelligence information kung sino yung mga padrino. But siyempre, iba naman yung mapuprove mo in court, Kasi ang next niyan, pag pinangalanan mo, sasabihin, meron ka bang ebidensya? Of course, wala akong ebidensya. Diba? Pero iba kasi yung intelligence information dun sa evidence na that you can prove in court. So, ang point natin dito, one thing I can be sure of is, kung ako, meron akong alam, I am very sure na mas maraming alam ang ating Pangulo kasi lahat ng informasyon pinapasa sa kanya and he would know how to filter kung ano yung reliable at ano yung not reliable, unreliable. So, that's how things are done. That's how decisions are made. Kasi hindi naman ilalabas ni Pangulo rin sa SONA niya yan, yung ganyang statements, malalalim yung mga binitaw na salita ni Presidente Aquino dun sa SONA, hindi naman niya ibibitawan yan kung wala siyang valid information. Yun. Opo, yun. Pero sir, immediately after the SONA ay nag-file po ng resignation si Customs Commissioner Rufy Biazon, pero hindi po yan tinanggap. What's your take on that? Tingin nyo ba dapat tinanggap na lang yan, magkaroon ng malawakang reshuffle, or ano po sa tingin nyo? Dahil they're saying it's command responsibility. Ang sa akin, ito yung si Commissioner Biazon, siya yung head of agency. Siya yung responsable sa lahat, whether by incompetence or talagang kasama siya sa mga sindikato dyan, talagang responsible siya doon. Ngayon, ang tanong dito, nagtataka, siguro lang, dahil may kumpiyansa pa yung Pangulo sa kanya. Pero sana niliwanag ni Presidente Aquino yan doon sa SONA niya na itong si Commissioner Biazon nahihirapan linisin yung ahensya niya, ganito. Sana, para meron naman ganon. Kasi hindi, kasi medyo sweeping yung statement ng Pangulo. Kaya medyo nagulat tayo nung hindi niya tinanggap yung resignation. Okay, sir, one more thing. Si Senator Chisa Escudero po ay nag-file ng resolution para maimbestigahan yung padrino system doon sa customs at isa sa layunin din yan ay magkaalaman kung sino raw yung mga mambabatas na tumatawag sa mga customs officials. Kayo po ba ay may nalalaman kung sino-sino ang mga ito? Na padrino ho? Sa Senado? Na mga mambabatas, yes sir. May mga idea tayo, may mga information tayo, kaya nga, well, sa akin dito, we support the investigation, pero ang tanong dito, yung mga kolektor na yan, yung mga ibang opisyal dyan, magsasabi ba yan sila? Kung kaharap nila yung ituturo nila? Medyo, that's asking too much, So, yun ang dito. But there are other ways. And in fact, sabi ko nga kanina,
alam na yan na lahat ng presidente kasi hindi naman siya magsasalita ng ganun kung hindi niya alam yung mga yan. But you think it's still worth conducting hearings on this, sir? Yes, para lang malaman ng mga kababayan natin kung gaano kalalim yung problema dyan sa customs. For that reason alone, we need to push through with the investigation. Okay, maraming salamat po, Senator Trillanes IV. Maraming salamat, Ruth.